Kahapon ay ginulantang tayo ng isa sa pinakamalaking expose na meron sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas, ang paglabas ng 18 former Philippine Marines, di umano, at nagsiwalat na sila ay kasama doon sa mga nagdi-deliver ng pera, ng maleta sa mga politiko, thereby confirming the story of Orly Gutesa. Well, matagal na nating suspetsya na totoo yung sinasabi ni Orly Gutesa. Pero ang mas nakakagimbal panuorin kahapon o nakaka-dishearten, nakakasama ng loob, ay ang nakakabinging katahimikan ng mainstream media tungkol dito sa issue ng 18 Marines. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin ngayon yan. Well, kahapon nga, yun na yung pinakamalaking balita na meron tayo sa loob ng unang 2 buwan o magtatatlong buwan na ng 2026. At nasaan ang mainstream media? Well, apparently, mas newsworthy yung pagkaka-aresto dito kay Francis Leo Marcos o si Culaong. At it was so newsworthy, na may sariling pa-presscon pa ang NAPOLCOM, NAPOLCOM, National Police Commission, ang nagpa-presscon tungkol sa pag-aresto kay Culaong. I'm not a fan of Francis Leo Marcos. I also share some of the views na this guy may be a fake. But the way it was handled yesterday, na yung pang commissioner ng NAPOLCOM ang mag-handle mismo ng presscon, inviting other people to file a case against him. My goodness, the case is unjust vexation. Unjust vexation. Isa sa pinakamababang uri ng kaso na po pwede mong i-file. Ang isinampas sa kanya, it is a bailable offense. But they treated it like it's a fiasco, okay lang siguro makakulong yan si Francis Leo Marcos, but to do it the way they did it yesterday, as ang katapat nito ay yung nangyari doon sa 18 Marines. Wow, ang baba na ng naging standard ng ating kapulisan. Well, not to be surprised about it, but how about the media? Well, the media played along with it. Tingnan niyo sa mga newsfeed ninyo, mas marami ang mga lumabas na balita tungkol kay Culaong kaysa dun sa 18 Marines. At ang pinaka malungkot niyan, since last night, I've been trying to browse doon sa website ng mga mainstream media, the big networks, trying to find kung anong balita meron doon. Wala akong nakita. At kaninang umaga, just a few hours ago, saka pa lamang nag-post itong mga mainstream media outfits na ito. And lo and behold, kanina lang nakita ko doon sa ABS-CBN site, and some other newspaper sites. Ang binalita nila, 4 daw doon sa supposedly Marines ay were never in the Marines, at saka most of them were dishonorably discharged. It's as if yung mainstream media ngayon, ang number 1 role nila is to discredit those who are testifying or those who are saying something against the administration. Lalo pa ito na ang mga Marines ito ay nagsabi, at may mga ilalabas pa silang ebidensya, na nagdi-deliver sila ng pera mismo sa mga broadcaster, newscaster, sa mga big networks. At mukhang tatamaan sila ng testimonya ng mga ito. Kaya siguro ngayon, nauna na silang naglalabas ng ganito. I'm not saying na hindi totoo yung sinasabi nila, but it seems a little bit odd na for a network, a mainstream network, na in the face of one of the biggest scandal na hinaharap ng Pilipinas sa kasalukuyan, ang main target nila is the messenger, not the message. It is not very different sa estratehiyang ginagawa o taktikang ginagawa ni Claire Castro ng PCO, as if iisa sila ng playbook. Immediately discredit the messenger so that the message will not cut across. Well, unfortunately, nadinig na ng taong bayan ang dapat nilang madinig. At itong mga sinabi ng mga 18 Marines na to ay matagal naman nang pinagsususpetsahan ng mga tao. At halos alam na rin ng lahat kung bakit tahimik na tahimik ang mainstream media. Akala nyo ba ganun katanga yung mga Pilipino na
hindi nila napupuna na ang focus lang ngayon ng mainstream media ay tungkol sa mga bagay, mga balita na anti-Duterte. Pero kapag anti-Marcos ang pinag-uusapan or anti-administration, wala kang halos ma-pick up na balita. Not one of the major networks even picked up yung kumalat noon na balita tungkol sa involvement ni Liza Marcos sa pagkamatay ni Paulo Tantoco. And he's supposed to be one of the executives also, of their family, part of the executives of the major networks here in the Philippines. It's a big news because it's a scandal. It happened in the United States. But the media is mum about it. Tahimik sila. Wala silang sinasabi. Alam niyo po, sa demokrasya, there are 4 estates. May 4 po na estado o yung pinakabahagi or sangay ng institusyon ng demokrasya. And this is the legislative, the first estate, the executive, and the judiciary as the third estate. And the fourth estate is the media. Sa isang demokrasya, importante po na yung 4 na institusyon na ito ay basically malaya at sila ay nagkakaroon ng check and balance. You will notice that both the legislative, executive, and the judiciary are all part of the government. Bahagi sila ng gobyerno, except the media. It is supposed to be independent because the media is supposed to check the government. And for a time, it worked. Kahit na nung ako yung nagkaroon na ng kamalayan ng panahon ni Ferdinand Marcos, isa sa mga kinontrol noon after martial law was the media. The narrative of the media controls the psychology of the people. Kung ano yung sinilalabas sa media, yun ang malalaman ng mga tao. After martial law was lifted, after Ninoy Aquino was assassinated, doon pa lamang po lumabas yung iba pang mga pahayagan. Dito na po naging sikat noon ang Inquirer, ang Malaya, at iba pang mga independent na mga newspaper na nagpapahayag na ng katotohanan at lumalaban sa administrasyon. Ngayon, wala kang makitang mainstream media na lumalaban sa korupsyon, sa mga panloloko sa taong bayan. Wala nang naghahayag ng katotohanan. Mabuti na lamang at mayroong social media na marami pa mga matatapang, mga independent na mga private individuals or media practitioners na hindi bahagi ng mainstream media ang patuloy na nagpapahayag ng katotohanan. Kapag po ang lahat ng institusyon na ito ng pamahalaan ay nagkunay o nagkuntsabahan, babagsak po ang ating demokrasya. Sa lumalabas na mga pahayag nitong 18 mga dating bodyguard nila Zaldico na nagsabi na silang di-deliver ng pera, malinaw na ang sabwatan mayroon sa executive, sa legislative, at sa media. Ang husgado na lamang supposedly ang natitira. The last bastion of democracy is now in the judiciary. And we hope to keep it that way. Sana manatili ang independensya ng hudikatura sa sitwasyon na ito. Kasi kung pati yan ay babagsak, wala na talaga. Puro kaguluhan na lang ang mangyayari dito sa ating bansa. So bagamat ang mga institusyon na ito ng pamahalaan apparently ay nagsabwatan na at tunay nga ang suspetsya ng marami na tayo ay napailalim na sa isang pinakamalaking sindikato ever known in global political history at dito sa Pilipinas, tayo ay patuloy na umaasa sapagkat meron pa tayo ng isa't isa. Tayong lahat, mga Pilipino, ang lahat ng iskumbro dito sa Pilipinas. Patuloy tayong maninindigan sa tama, sa katotohanan. Patuloy tayo na mag-aaral. Dahil alam nating lahat, mahirap makialam ng taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.